May mga quality draftees pa ba tayo gayong nagsisialisa na ang mga may potensyal na collegiate players sa Pinas? Sa ngayon, meron po kaming nakalap na almost 20 collegiate players na nasa draft list ngayon, pero i-feature lang natin yung mga pinaka-inaabangan talaga ng mga tao sa draft. Of course, talakayin na rin natin ang mga main issue ng PBA at mga ikangay tinatagong dahilan kaya bumaba ang kalidad ng bawat draft class sa PBA. Tanong ng mga PBA fans, kung maagapan pa ba daw ang ganitong napakalaking problema ng PBA? Tara! Ayon sa mga analyst, bumababa ng husto ang kalidad ng draft class sa PBA taon-taon at sa taong ito raw ang pinakamababa sa lahat dahil yan sa pagsisialisa ng mga may quality na rookies na inaasahan nating magpapadraft pero umalis ng bansa para dun bumuo ng karera. Meron kaming unofficial list o mock draft dito at hanggang 20 players lang munang naitala, tapos yung iba dito hindi pa sigurado. Malapit ng PBA draft na magaganap na ngayong September 7 pero wala pa masyadong nagkaka-interes. Una sa magiging possible top pick natin ay si Michael Phillips, isang 6'8 big man na tinatawag nilang man of God na sobrang hype pala kung maglaro. Nagkaka-average ng at least 12 points, 7 rebounds per game, masipag, may work ethic. Kung ito magpapadraft ngayong taon, bagay ito sa mga teams na kulang sa flashy big man. Walang duda kung magiging top pick ito ngayon, masipag under the rim. At ang mga ganitong player din ang may laban para sa ating gilas. Nako, ang dami pala talaga nating quality big man sa Pinas, hindi lang eligible. Base sa kanyang highlights, parang naalala ko sa kanya yung kabataan ni Kelly. Yung kasipagan niya, yung efficiency, consistency niya iba. May shooting, athletic, sumasalaksak, may hustle, at may handling pa. Pangalawa si DJ Penner. Ito yung PhilAm na nakapaglaro sa SGA, isang 6'6 tall guard na nagpahayag ng kanyang interes sa pagpasok sa PBA. At inaasahan na magiging isa din to sa mga top 5 draftees natin ngayon. Sa kanyang galawan, para siyang mas pinatangkad na Jason Castro kung mag-drive at yun ang expertise niya. Plus athletic din, unpredictable gumalaw at mabisa din sa 3-point line. Bilang patunay, nagkaka-average siya ng almost 15 points sa Lithuanian League. Pangatlo, ang 6'3 shooting guard ng Vermont na si Robin Duncan. Pang old school type ang galawan pero effective talaga, expertise niya. Ang hook shot, turnaround at hindi takot sa banggaan. Masasabi ko nakakaibang playing style na to kasi parang kaya niya maging PF. Pang-apat natin si CJ Lane, 6'10", may shooting range na 42%, 12 of 28 from deep, 21 of 25 sa free throw line. Isang napaka-versatile na wing. Kung mabangis si Michael Phillips, ito naman parang times 2 niya kasi mataas ang kalibre beyond the arc. Athletic, may good ball handling pa. Masasabi ko rin akong willing lang sana si Lane maging naturalized. Mas pipiliin ko to kaysa kay Benny Boatwright na inconsistent ang shooting at mahina sa depensahan at kaldagan. So kapag nakuha nila to, para ka na rin nakabingwet na isang import na nagkatawang local. Panglima, Jason Brickman. Siya yung matagal na sanang nakapagpadraft sa PBA pero hindi lang natuloy dahil sa kakulangan sa requirements. Si Brickman, isang underrated 6-foot guard na magaling sa playmaking. Kapag naglalaro si Brickman, para kang nanonood ng Malayuki Kawamura style na pasahan. May shooting at extreme dribble drive. Hawig din siya kay SJ Belanghel sa dribbling skills at deserve din niya na mapabilang sa top 10. Pang-anim si Kobe Paras. Maraming tao na ang gustong makita siya sa court dahil sa kanyang athleticism at sa laksak na napapaindak talaga ang mga basketball fans. Plus yung defensive capabilities niya, ibang klase. Masipag to, may shooting. Siya din sana yung inaasahan na magbabangon sa basketball career ng mga Paras. Recently lang, nagpahiwatig siya na gusto niya pumasok sa PBA at nagsisimula na rin siya mag-ensayo ngayon. Bukod sa kanila, inaasahan din na magpapadraft si Will Gozum, LJ Gonzalez, Joshua David, Clint Escamis, Yukian Andrada, Chris Kuhn at Justice De Corsi. Habang ang mga hindi pa sigurado si JD Kagulangan, Cassius Small Martin, Jack Dumont, Gio Chu, Darren Mayo at Juan Gomez de Liano. Sa totoo lang, sobrang lakas ng mga young talent sa Pinas, especially PhilAms na magdadagdag sana ng magandang quality at kalibre sa ating liga. Sayang yung mga umaalis, tapos yung iba pumapasok sa PBA pero hindi naman nagtatagal umaalis din. Kahit kayo mismo, alam niyo na ang dahilan ng lahat. Kung patuloy pang bababa ang quality ng draft class ng PBA, mas mawawalan sila ng good players at maubusan rin tayo ng mga reserve players na pwede nating palaruin sa ating national team. Ano sa tingin niyo mga koys?